nagiging sapat na guro sa iba. Amen po mga kapatid. So yan po yung ginagawa natin ngayon. So mga kapatid, ang tunay na Kristyanismo ay hindi lang tungkol sa personal nating kaligtasan, kundi sa pagpapamana ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Hindi tayo tinawag para lamang sa ating sariling kaligtasan. Tinawag tayo upang maging daluyan ng paglago ng iba. Amen po mga kapatid. Si Pablo ay hindi lang tumanggap sa Diyos. Pinalago niya si Timoteo. At ngayon, ang utos ay sa atin ay ipagkatiwala naman ang natutunan natin sa iba. Kaya ayon po sa ating talata. Ito po ay larawan ng discipleship o larawan ng disipulo. Hindi po ito event, kundi proseso. Hindi po ito programa, kundi relasyon sa pananampalatayang Kristiyano. Ang tunay na lumalago ay hindi lamang kumukuha ng kaalaman, kundi nagbibigay at nagtuturo at nag-aakay din ng iba patungo sa ating Panginoong Hesukristo. So ang tunay po na tanda ng paglago ay hindi lang sa gaano karami ang alam mo o ang alam natin, kundi kung gaano karami ang natutulungan mong tao o kapatiran na lumago. Amen po mga kapatid. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, makikita natin ang puso ng Diyos para sa pagpapalago ng kanyang iglesia. Lumalago ang isang Kristiyano upang palaguin din ang iba. Upang palaguin din natin ang kapwa nating mananampalataya at sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Diyos. So lumalago ang isang Kristiyano upang palaguin ang iba hanggang sa buong mundo ay makarinig ng Ebanghelyo. Ito po ang disenyo ng langit. Ito po ang design ng ating Panginoon na ipinagkakatiwala niya po sa atin mga kapatid bilang isang mga disciple. Dadako na po tayo sa ating points number 1. Number 1, discipleship ay pagpasa ng buhay, hindi lang kaalaman. So pansinin ang salita. Pansinin po natin ang salita sa talatang ito. Ipagkatiwala. Amen po. Ibig sabihin ay ilipat, ipamana, or i-transfer natin sa iba. Hindi lang ang information o information ang ating pinapasa. Amen po. Kundi buhay natin mismo na mayroong halimbawa, na mayroong good example, mga kapatid. Ipagkatiwala ang mga salita na ating napakinggan, ilipat natin, ipamana natin, i-transfer natin sa iba. Hindi lang para ma-inform sila, mga kapatid, kundi ipakita din natin yung ating buhay as an example po sa ating pinapamanahan. Amen po mga kapatid. Sabi sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 8, 1 Thessalonians 2:8, hindi lamang ebanghelyo ang ibinibigay namin sa inyo, kundi pati ang aming buhay. So yun po no, hindi lang po ebanghelyo ang ating itatransfer, kundi yung pagbabago ng ating buhay ay maipamana din po natin sa iba. Ayon sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 8, pati ang aming buhay. Yun po yung nakasaad dito. So mga kapatid, ang tunay na pagpapalago ay hindi classroom teaching lamang. Hindi po kagaya nito lamang. Ito po ay paglakad kasama, pagdamay, paghubog, pakikinig, pagdarasal, at pamumuhay ng may halimbawa. Amen po. Lahat po yan magkakasama para lumago ang ating tinuturuan or ang ating
dini-disciple mga kapatid. Hindi lang yung pumunta tayo dito at ituro, that's it. Kundi may kasama po yung pakikinig, may kasama ring pagdarasal at paghubog ng ating buhay as an example sa ating mga tinuturuan. Walang tunay na disciple kung walang relasyon. So as a teacher or as a nagdidisipulo or as a leader, wala po tayong walang tunay na magiging tagasunod, mga kapatid, kung wala po tayong relasyon sa kanila. Kailangan din po nating makipagrelasyon sa ating mga kapwa na mga tinuturuan. Dahil discipleship is a relationship. So ang example po natin dito ay ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus po at ang 12 disciples, hindi lang po siya nagturo sa kanila, kundi namuhay ang ating Panginoong Jesus kasama nila araw-araw. Amen po. Close sila mga kapatid, magkakasama sila araw-araw. Naglalakad sila, malayo yung kanilang nilalakbay, magkakasama silang nagdadasal at sila po ay nagtuturo. At sama-sama silang nagpapagaling, nagtatama at nagpapalakas ng loob ng iba. So ito po ang modelo natin mga kapatid, na example natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay Diyos mga kapatid, pero namuhay po siya kasama ng kanyang mga disipulo. Yan po yung nais ng Panginoon na makita din sa atin as a leader, as a magtuturo later on mga kapatid, na mamuhay din tayo nakasama yung ating mga tinuturuan. Dapat makilala natin sila at mayroon din po tayong time na makipag-fellowship sa kanila. Hi. Oh, yeah. No need to lock. Yeah, I will be here. Yeah? Okay. Thank you, Sol. Thank you. Sorry po mga kapatid, no? Tinatawag na pala ako sa harapan ko, hindi ako nakakakita. Glory to God. Amen. So yan po yung magandang example na ating dapat tularan ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Number 2, dapat tayong maging mapagkakatiwalaan upang makapagpalago ng iba. Amen po. As a disciple, as a leader, dapat tayong maging mapagkakatiwalaan upang makapagpalago ng iba. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ang hinihingi sa katiwala ay maging tapat siya. So maging tapat daw po tayo. Hindi magagamit ang isang tao sa pagpapalago kung siya ay hindi tapat. Amen po. Hindi po tayo pwedeng gamitin kung hindi po tayo tapat sa ating paglilingkod. Hindi po pwedeng gamitin ang isang tao sa pagpapalago ng kanyang kapwa kung hindi po siya seryoso. At hindi po pwedeng gamitin ang isang tao sa pagpapalago ng kanyang kapwa kung wala po siyang integridad. Ang isang disipulo ni Kristo ay hindi lang matalino, kundi mapagkakatiwalaan. Amen po mga kapatid. Hindi sa pagiging gifted, hindi sa pagiging matalino ang basihan, kundi ang pagiging faithful, mga kapatid. Ang example po natin dito si Timoteo, mga kapatid, si Timothy. Hindi po siya sikat, mga kapatid, at hindi po siya kilala na tao. Hindi malakas magsalita, mahina lang po siya mga kapatid, pero tapat siya sa puso at buhay niya mga kapatid. Kaya siya po ay pinili ni Apostol Pablo na manguna sa ibang tao mga kapatid dahil ang kanyang puso ay may katapatan. So yun po yung inaasahan din sa atin ng Panginoon kahit hindi po tayo gifted, kahit hindi po tayo uutal-utal po tayong magsalita, kapag sinamahan po tayo ng Holy Spirit na mag-encourage sa iba mga kapatid, mauunawaan po nila tayo dahil andyan po yung ating Panginoon. Aanuhin po natin yung ating katalinuhan kung nakikita naman sa ating buhay na hindi po tayo tapat, hindi po tayo seryoso at wala po tayong integridad. Paano po natin maaakay na lumago ang ibang tao sa pamamagitan ng ating buhay? So, dadako po tayo sa ating number 3. Ang pagpapalago ay nagmumula sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang pagpapalago
ay nagmumula sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. 2 Timothy 3:16, 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at handa sa bawat mabuting gawa. Discipleship without the word is not discipleship. Hindi tayo nagpapalago ng tao ayon sa ating opinyon, mga kapatid, kundi ayon sa salita ng Diyos. Ang salita ang nagpapalinis sa isang tao. Ang salita ng Diyos ang nagpapalinis sa isang tao. Ang salita ng Diyos ang nagpapalago. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng direksyon. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay, mga kapatid. So hindi po tayo nagpapalago ayon lang sa ating kaalaman, kundi ayon sa salita ng ating Panginoon. Dahil discipleship without the Word of God is not discipleship. Hindi po siya totoong tagasunod. Ang ating example dito, si Isra. Makikita natin or mababasa natin sa Nehemiah chapter 8, the whole chapter. Si Isra po, mga kapatid, binuksan ang salita, pinaliwanag at ang buong bayan ay umiyak, sumamba at nagbalik loob sa Diyos. Si Isra po, mga kapatid, nung binuksan niya ang banal na kasulatan ng ating Panginoon at binasa niya po at ipinaliwanag niya at ang buong bayan po ay kinonvict ng Diyos, Holy Spirit. Kaya umiyak po sila lahat at nagsamba, nagbalik sa ating Panginoong Diyos. Mababasa po natin yan sa Nehemiah chapter 8. Basahin po natin yan para malaman po natin ang kwento ni Nehemiah. Discipleship equals word plus relationship plus application. Amen po. Discipleship equals word plus relationship plus application. So dito po, mga kapatid, may another example po tayo dito. Si Apostol Pablo at si Timoteo. Si Pablo po ay hindi lang naging pastor ni Timoteo. Naging spiritual father po siya ni Timoteo. Hindi lang sermon ang ibinigay niya kay Timoteo. Ibinigay niya rin ang kanyang oras, mga kapatid. Ibinigay niya ang kanyang lakas at pag-ibig. Yung mga payo, pangaral niya, panalangin at example. Yun po ang ibinigay niya kay Timoteo. Dahil dito, naging daluyan si Timoteo ng pagpapalago sa iba, mga kapatid. So ang tunay na leader ay naghahanda ng susunod na leader, mga kapatid. Ang tunay na disipulo ay gumagawa ng panibagong disipulo. Kaya nandito po tayo dahil kapag tayo po ay natuto at nai-apply natin sa ating buhay, pwede po tayong gamitin ng ating Panginoon para mag-disciple din po sa iba. Amen po, mga kapatid. Dahil ang tunay na leader ay naghahanda ng susunod na leader. Ipapasa po natin yun sa iba na mapagkakatiwalaan. Bilang application, humingi ka sa Diyos ng isang taong gusto niyang tulungan mo sa pananampalataya. Yun po yung pwede nating gawin as a leader or as a disciple, mga kapatid. Hilingin po natin sa Panginoon ang isang tao na gusto niyang tulungan po natin, i-lift up po natin ang kanyang pananampalataya. Number 2, mag-invest ng oras. Hindi lang puro turo, kundi pakikipagkaibigan doon sa tao na gusto nating tulungan na lumago sa kanyang pananampalataya. Hindi po lang puro turo. Kailangan din po natin siyang makilala, malaman at yung may banding din po yan. Dapat kilala po natin yung ating tinuturuan, mga kapatid.
Number 3, pag-aralan ang salita at ibahagi ito ng malinaw at may buhay. Kailangan din po nating mag-aral, hindi lang po puro tayo nagsalita kung saan na napupunta yung ating mga sinasabi. Baka nasaktan na yung ating kapwa. Kaya pag-aralan din po natin ang salita ng Diyos at ibahagi po natin ng malinaw at may buhay. Mga kapatid, active, hindi po yung parang nanglulupay-pay tayo, parang tayo pa ang mas mahina kaysa doon sa ating tinuturuan. Amen po mga kapatid, baka makatulog sila kapag ganun po tayo mga kapatid. So pag-aralan ang salita at ibahagi ito ng malinaw at may buhay. Number 4, alalahanin. Hindi ka kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang laging available at faithful, mga kapatid. Amen po, mga kapatid. Hindi ko sinasabing hindi ka perpekto, gumawa ka ng masama. Hindi po yun. Huwag po tayong manatiling mamuhay sa masama, sa kasalanan, I mean. Ang pagkakamali, normal po yan na tayo ay nagkakamali. Minsan hindi sinasadya, nagkakasala po tayo. Iba rin po yung alam mo ng kasalanan, namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Iba po yun mga kapatid. Kung tayo po ay ganon, ihingi po natin ng kapatawaran at magpabago po tayo sa Panginoon. Amen po mga kapatid. So hindi po kailangan na sabihin, ay si sister, bakit minsan mainit din yung ulo? Minsan nakakasalita rin siya ng mga hindi maganda. Hindi po tayo perpekto mga kapatid. But ang kailangan lang po dito ay faithful po tayo na manghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at makita ng ating kapwa na tayo po ay totoo. At tayo din po ay available para sa kanila. Bilang encouragement, huwag matakot magturo o mag-invest sa iba, mga kapatid. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng lakas, ang Diyos ang magbibigay ng salita na gagamitin mo. Ang Diyos ang magbibigay ng karunungan sa iyo, sa atin, mga kapatid. Hindi mo kailangang maging mahusay, kundi maging masunurin. Kundi tayo ay dapat maging masunurin sa Panginoon. God does not call the equipped. He equips the called, mga kapatid. Ang pagpapalago ng iba ay hindi trabaho ng ilan. Ito po ay tungkulin ng lahat. Hindi lang po ikaw, 3 lang kayo, 4. Ito po ay tungkulin nating lahat bilang isang mananampalataya na kailangan po natin magpalago ng ating kapwa. Ay, ikaw lang yan, sister. Linya mo yan, hindi ko yan linya. Kung tayo po ay tunay na mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Hesus, tungkulin po natin yan, mga kapatid, na isiwalat ang salita ng Diyos kahit sa anong kapamaraanan. Hindi po natin kailangang tumayo sa stage at mag-preach. Kahit isang tao, kausap mo siya, magkatabi kayo, ma-share mo ang salita ng Diyos. Yun din po ay isang pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Amen po. Kaya wag po tayong matakot magturo. Dahil ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang gamitin po tayo ng Panginoon na makapagpahayag ng salita ng Diyos para sa iba. Disciple po natin yung ating mga kaibigan o yung ating mga kapitbahay o yung ating sa loob ng ating bahay mismo. Minsan hindi nakikinig yung ating mga kasambahay kasi kilala nila tayo kung ano yung personal nating kaugalian. Mahirap po mga kapatid mag-discipleship sa loob ng tahanan sa iyong kuya, sa iyong ate kung nakikita niya naman yung ating pamumuhay. Kaya nga tinuturo dito ng ating Panginoon na uunahin muna natin ang ating sarili. At kapag nakita po tayo ng ating mga kapatid na tayo nga po ay namumuhay doon ayon sa salita na ating pinapaliwanag sa kanila, sila rin po ay mai-encourage mga kapatid na sumunod sa ating Panginoon. Bilang conclusion mga kapatid, parang mabilis yata ako, no? Bilang conclusion, ang 2 Timothy chapter 2 verse 2 ay tawag para sa bawat Kristiyano. Bawat Kristiyano, lahat. Mga kapatid, hindi lang sinabing ikaw lang o ako lang, kundi lahat, bawat Kristiyano. So kung tinuturing mo yung sarili mong Kristiyano, ito ay para sa iyo. Ang 2 Timothy chapter 2 verse 2 ay tawag para sa bawat Kristiyano. Ipamana ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Huwag tayong maging consumer Christians, taga-consume lang.
maging disciple makers din po tayo, mga kapatid. Ito ang puso ng Diyos. Ito ang modelo ni Jesus, mga kapatid. Ito ang disenyo ng langit. Ang mga taong naglilingkod sa pagpapalago ng iba, siya ang tunay na lumalago. Amen po. Kapag nagdi-disciple tayo sa iba, tayo mismo na nagdi-disciple sa kanila, tayo din po ay tunay na lumalago. Amen po. Hindi lang po natin binitawan yung mga salita, kundi tayo po mismo ay natututo sa mga salita ng Diyos na atin din pong pinapasa sa iba. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo na po ay babalikan po natin ang ating unang puntos. Amen po, para po sa ating kapatid, especially kay Sister, ano nga ba yun? Si Sister, nalimutan ko na yung pangalan mo, sis. Ay. Balikan po natin yung ating unang puntos, mga kapatid. Dahan-dahanin ko po. Unang puntos, Sister Geraldine. Ayan. Pagpapalago ng ibang nananampalataya. Ang verse natin dito, 2 Timothy chapter 2, verse 2. Ayun pala yun. Ang unang puntos po natin, sorry. Unang puntos, discipleship ay pagpasa ng buhay, hindi lang kaalaman. So ang salitang ipagkatiwala, ayon sa ating nabasa, ibig sabihin i-transfer natin, ipamana natin or ilipat natin sa iba. Hindi lang ang information kundi yung buhay natin as an example, yun ang ipamana natin, mga kapatid. Amen. 1 Thessalonica chapter 2 verse 8 ang ating supporting verse. 1 Thessalonica chapter 2 verse 8. Example natin dito ang ating Panginoong Hesus na siya ang Diyos na nagtuturo sa mga 12 disciples na kasama niya araw-araw. Number 2, dapat tayong maging mapagkakatiwalaan upang makapagpalago ng iba. 1 Corinthians chapter 4 verse 2 ang ating supporting verse dito. Hindi lang matalino tayo. Ang pagdidisipulo ay hindi lang katalinuhan, kundi dapat tayo rin ay mapagkatiwalaan, kapatid. Ang example natin dito ay si Timoteo.